So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. 'Di ba alam nyo naman na nagpakalat ng fake news itong si Amy Marcos, na ang sabi niya, meron daw po siyang kinikilabutan, which is yung hypersonic missile na pwede daw pong magamit sa atin through air defense. So, meaning, nag-spread po siya ng katakot-takot, ng fear sa mamamayang Pilipino. So, yung kanyang statement kasi, medyo pumapabor sa China na kumbaga, hindi, isuko na lang natin yung West Philippine Sea kaysa mapulbos pa tayo ng China. Anyway, papaliwanag ko sa inyo kung hindi talaga tayo kayang girahin ng China. Pero aware tayo na ang ginagawa nila is tinitest nila tayo para mag-start ng war. Yun po yung pinaka-totoo doon. Hindi tayo kayang girahin ng China, pero tinitest nila tayo, tinitriggered out nila tayo para tayo ang magsimula ng war. Anyway, explain ko sa inyo sa pinakamadaling explanation kung bakit hindi tayo kayang girahin ng China. Una na nga po dito guys is yung economic losses, at pangalawa, yung mutual defense treaty. Sa panahon ngayon guys na nagkakaroon ng economic crisis, real estate crisis, and pagbaba po ng bangko ng China, yung pagka-fall ng kanilang ekonomiya, totally ang masasabi ko, hindi po talaga nila as of now kayang mag-create ng war. Dahil war is very expensive. Maglalaan ka po guys ng sandamakmak na oras and ng military resource para po sa iyong pakikipagdigma. Ngayon, may magko-comment, Mima, 'di ba yung China is very super powerful country. Talagang malakas po ang China, meron silang panghuhugutan ng ng military resource kasi sila po ay superpower country. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang China ngayon ay nasa peak po ng kanilang crisis, which papakita ko muna sa inyo to guys. Itong article na to. Nakikita niyo yan? December lang yan Ano yung sabi dyan? China banking system is in free fall. And the country real estate losses could hit $4 trillion, veteran investor says. So, ang China ngayon ay meron pong kinakaharap na napakalaking krisis sa kanilang ekonomiya. So, as of the moment, hindi po nila kakayanin ang magkaroon ng war, gera, dahil maglalaan po sila ng napakadaming military resource habang naapektuhan po yung kanilang industry. Tingnan nyo yung nangyari ngayon sa Russia. Na-freeze po ang asset nila. Ganyan po kalakas ang international community. So, kung gagawin po yun ng China, apektado po ang kanilang industriya and maglalaga na po ang pag-downfall ng kanilang ekonomiya, magkakaroon po sila ng crisis. So, basically, hindi po talaga afford ng China ang makipaggera sa Pilipinas. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang ginagawa nila is nagnanakaw na lang po ng ibang resource ng ibang bansa. Tulad dito sa atin, 'di ba? Yung West Philippine Sea, according po UNCLOS, and binigyan na din po tayo ng pahintulot ng PCA na atin po ang West Philippine Sea within 200 nautical miles and 370 kilometers. Pagmamayari po natin yan. At binigyan na din po ng Permanent Court of Arbitration na in-invalidate nila itong claim ng China na 9-dash line. So, wala pong historical basis. Wala pong basis ang historical claim nila na sa kanila ang West Philippine Sea. Lubog po ang kanilang ekonomiya. So ngayon, tinitirada nila ang ang natural resource natin. Kasi mayaman po yung West Philippine Sea sa oil, sa gas, and sa natural resource such as fish, shells, and etc. Pangalawa, Mutual Defense Treaty. So, ang US po is binabrand na white savior, na ang US is tagapagligtas. Tapos, yung China, binabrand po sa pagiging super evil, demonic country.
hunger for power. So, meron po tayong Mutual Defense Treaty noong 1950s pa. So, pag inactivate po yan ng ating presidente, in case na magkaroon ng gera, yung US magsisend po sa atin ng mga military resource. So, Mima, how can we sure na magsisend sila ng military resource or ng resource for war? Meron po tayong Mutual Defense Treaty, 'di ba? Kapag hindi po sila nag-send sa atin, masisira po ang moral high value nila. Masisira ang moral ground value nila. Masisira yung image nila sa buong mundo na meron kayong Mutual Defense Treaty tapos hindi ka nag-send, inabandon na tayo, aabandonahin tayo. Masisira po yung image nila, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, baka din mangyari sa China ang branding mabago. Nagigets nyo ko? Kasi yung China binabrand for hunger for power. Kung kaya't nga, diba, may nabalitaan ako sa 2049, gusto nila maging cooperative country. Yung aktibo, yung parang ganon, yung gusto nilang baguhin yung kanilang image na hindi sila yung tinatawag na evil country, superpower country, demonic country, ganyan. Gusto nilang baguhin ang kanilang brand. Kung kaya't nagki-create sila ng panibagong image na dapat yung China, ganito. Pero kung gigirahin tayo ng China, masisira yung pinaghirapan nila simulat sa pool. Pero kung makikita nyo, yung kanilang ginagawa is very aggressive. Alam natin yan. Pero, babalikan ko yung pinag-usapan natin, in terms of Mutual Defense Treaty, yung US branded as a white savior. So, kung i-abandon nila tayo, apektado po ang kanilang pangalan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, please, stop panicking. Huwag po kayong maniniwala na gagirahin tayo ng China. Huwag kayong maniniwala na gagirahin tayo, aatakihin tayo. Hindi nila afford ang gera ngayon. Hindi nila afford na mag-create ng war today. Dahil kung aatakihin nila tayo, parang inatake na din nila yung ibang ally ng Pilipinas. So, alam niyo yun guys, aatakihin din ng China, aatakihin din ng ally ng Pilipinas ang China. So, dapat yung China ready sa ganyang scenario. So, di ba, hindi nila tayo pwedeng atakihin dahil madaming ally ang Pilipinas, kabilang na yung US, Japan, at iba pa. So, malabo na atakihin tayo ng China. Anyway, yun guys, hindi afford nila today ang gera. So, stop panicking. I just want to enlighten you all of you guys na baka mamaya gusto nyo nang isuko ang West Philippine Sea, huwag na tayong maglaban, hayaan na lang natin dahil natatakot kayo ng gera. Hindi po nila afford ng gera. So, ang ginagawa nila, tinitriggered nila tayo para tayo ang magpasimula ng gera. Yun yung totoo doon. So, sana yung mga binubulat ng bunganga mo, sana pinag-iisipan mo. Kasi nagkakaroon ng fear ang mamamayang Pilipino. So, nandito ako para linisan yung fear na yan. Dahil unang-una, hindi nila afford ng gera today. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.